po, pakilala po natin si Major General Raul Caballes. Siya po ay AFP Retired Deputy Administrator ng Philippine Veteran Affairs Organization. Para po sa ating pagdiriwang ng Philippine Veterans Week. Yan. Good morning! Welcome po sa bahay namin, sa bahay ni Kuya. Yan. O kasi po, bilang ngayon po nagdidiwang tayo ng Araw ng Kagitingan, may marami pa rin po kasi mga war veterans ngayon ang umihiling po pa rin sa ating pamahalaan na dagdagan yung kanilang tulong pinansyal, no? Yung kanilang pensyon na mula sa 5,000 ay gawing 15,000. Ano-ano na po ang ating mga ginagawa para po masimulan na po ng gobyerno ang pag-aproba dito sa kanilang kahilingan? Doon pong July of 2013, meron pong di-release ang ating presidente worth about 2.6 billion to pay the arrears ng mga pension ng ating mga veterano. So, ang nakinabang po rito ay yung mga living World War II veterans naging regular na po ang kanilang total administrative disability pension at nabayaran na rin po yung kakulangan ng kanilang pension na yun since 1994. So, as of this date, they are now regularly receiving their third pension of about 1,700 per month. And on top of that, ito pong November last year, naprubahan na po ni ating Pangulo yung pag-increase po ng burial assistance sa mga veterano from 10,000 to 20,000. At may mga sinusulong po mga bill sa Kongreso ngayon na nabanggit mo nga na taasan yung old age pension ng ating mga veterano. There are initiatives both at the House of Representatives at sa Senado to increase the old age pension from 5 to 20,000 for living World War II veterans. Wala naman po kami nakikitang opposition dito because it has the support of both houses of Congress. And I think the measure now is in the bicameral stage. So siguro po malapit-lapit na at baka sa taon pong ito, baka maaprubahan na kahit paano po. Deserving naman sila from 5,000 kasi sinasabi nila kulang pa sa pangbili ng gamot ng mga veterano yung kanilang pension. So from 5,000 to 20 talagang makakatulong sa kanila. Sir, sa ngayon po ba, meron po ba kayong datos kung gaano na lang karami ang mga surviving veterans po natin dito sa ating bansa? Sa aming pong records, as of March 2015, meron na lang pong mga 12,800 na living World War II veterans. Nationwide. And as per our record also, yung kanilang mortality rate is about 3,000 a year. So nakikita po namin na siguro within 4 or to 5 years, yung ating mga living World War II veterans siguro po kunting-kunti na lang. Magpapahinga na yung iba. Sino po ba meron po kayong datos kung ano po ang pinakamatandang age ng ating veteran? Meron po yung 105 Wow! Ito po ay World War II veteran na kasama sa medical corps. I think si Professor Javier ata. So I'm not masyadong 105. Tapos, syempre po, hindi naman po dito nagsisimula o nagtatapos parati ang ating mga pagtulong sa mga war veterans. Hindi lang porket araw ng kagitingan, dito lang po tayo gagawa ng paraan. Ano pa po yung mga aktibidades or campaign ninyo po para matulungan yung ating mga war veterans sa inyong organization? Importante po sa ating mga veterano yung kanilang healthcare. Kasi matatanda na po yan. Sa ngayon po, iisa po ang ating hospital para sa mga veterano. Yung Veterans Memorial Hospital. Medical. At may sinusulong pong congressional initiative again to increase the number of Veterans Hospital from 1 to 4. Balak po magtayo ng Veterans Hospital isa sa Visayas, isa sa Mindanao,
and another one in Northern Luzon. That's good. Kasi para hindi na pupunta dito sa Manila, dyan sa Sikatuna yung... Kasi po, Ay, Sikatuna, dyan dito pala sa atin. siguro 24% lang ng veterans and their dependents ang nakaka-avail ng hospital dito sa Metro Manila. Kasi nandito yung Veterans Hospital eh. And more than 70% eh nasa nasa labas ng Metro Manila. That's why there is a move, both Congress, both houses in Congress to isulong po yung ano na yun. Siguro maganda maisama rin nila kasi, Vince, no? Pagdadagdag nyo rin po ng mga medical missions. Kasi po ang grupo ang PVAW, lagi po kayong may mga medical missions for the veterans. But usually it's in Metro Manila area, no? So, kailangan isama So na siguro yun pwede sa rin yung liga. ikalat na lang din dun sa mga parte ng lugar kung saan mayroong mga veterano pong nakatira. Ito pong pagkukulang namin sa hospital facilities, no? We try to make up for this. Meron po kaming 599 na accredited hospitals nationwide, particularly to mga public and government hospitals, where we partly subsidized yung veterans healthcare needs ng mga ating veterano. For example, we subsidized, we provide a subsidy of 1,200 pesos per day for 45 days a year. Bawat veterano or dependent nila na ma-hospital dito sa mga accredited hospital na aming partners to take care of our veterans. Sir, ito po si former Congressman Erin Tanyada. Meron po kasi akong tanong. Kahapon kasi pinag-usapan namin dito nila Attorney George. Kasi nga, ang dami ng lumipas na mga administrasyon hanggang ngayon. Yun pa rin yung issue nila, yung pagbibigay ng tulong pinansyal sa war veterans natin. Well, in fact, na dapat naman, deserving naman itong mga to na mabigyan. At sabi ni Attorney G sa amin, pwede naman daw ito gawing executive order para hindi na daw ito mapahaba pa sa Kongreso. Well, totoo yan. Pero ang pinag-uusapan dito kasi appropriations. At kung appropriations yan, kailangan dumaan yan sa Kongreso. At parati ito yung nagiging problema. And, hindi lamang veterans mula sa Armed Forces of the Philippines, also Philippine National Police. At parating ang lumalapit sa Department of Budget and Management nga ang ating mga veterano para humingi ng dagdag, no? Ewan ko ngayon ho, meron bang idadagdag ang gobyerno sa pension na pwedeng maasahan ng mga veterano natin ngayon? Tama po sinabi ni Congressman, na lahat po ng benepisyo ng veterano are legislated. Okay? At katulad na nabanggit ko kanina, there is a strong moving Congress to increase yung old age pension from 5 to 20,000 for living World War II veterans. So, yun po malakas na isinusulong ng ating mga mababatas in both houses in Congress. Tingin ko si Congresswoman Minyang Romanyata, isa sa mga sumusuporta dito Presently, si Congresswoman Roman, siya po ang chairman ng House Committee on Veterans Affairs and Defense. Siya po ang chairman niya. Siya po ang aming katulong sa pagsulong, sa pagbibigay ng mga additional benefits sa mga veterano. Last question. Sige, go. Gusto ko tanong, kasi di ba Philippine Veterans Week ngayon? So ano po ba yung mangyayari? Is there anything special na mangyayari sa pagdiriwang natin ngayon? Dahil ika-73rd na celebration natin ngayon. Ang dagdag rin, magsasalita ang ating Pangulo. Meron ba tayong inaasahan na meron siyang babanggitin, no, na pinaabot sa inyo sa Bataan kapag siya'y magtalumpati mamaya? Sa araw po nito, pangungunahan po ng ating Pangulo yung paggunita sa 73rd Araw ng Kagitingan Celebration diyan po sa Mount Samat National Shrine sa Pilar, Bataan. Hindi po ko sigurado kung meron pong ibabahagi si ating Pangulo, but consistently through the years, the President has been very supportive to our veterans. Katulad po nabanggit ko kayo na meron po siyang mga binigay na benepisyo noong 2013. Last year lang po, noong November, yung increase sa burial assistance. Ewan ko po kung ano po sorpresa ibibigay ng ating Pangulo sa taon po ito. Ayan. Activities po. Activities na gagawin today, tsaka sa week na to. Ngayon po yung araw ng Kagitingan po, no? Diyan sa dambana ng Kagitingan, diyan sa Mount Samat.
At bukas naman po sa pagunita sa Kapas to commemorate yung mga nasangkot sa Death March That much. at saka yung mga naging prisoners of war sa Campo Donald Tarlac. Meron pong magaganap na pagunita sa Kapas National Shrine. Bukas din po ng umaga. Website. And at to culminate yung Philippine Veterans Week, meron po tayong sunset ceremony sa April 11, sa Sabado po. Diyan po gaganapin yan sa Tomb of the Unknown Soldier, diyan po sa Port Bonifacio. Meron bang website, ang PIVAW, na pwede May nilang nasa puntahan? screen na. Ayan, nasa screen. Okay. Ayan, maraming- Pupuntahan natin. Salamat. Oo, maraming salamat kay Major General Raul Caballes mula sa PIVAW. Maraming salamat po.